In terms sa dami, may napansin kami na tumataas. Isa sa mga dahilan dito na nakikita namin is, yun nga, marami na yung discount. Tumaas yung discount, and then may mga libreng sakay tayo. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero sa Light Rail Transit o LRT Line 2. Ito ang linya ng tren na bumabiyahe mula Antipolo City patungong Recto, Maynila at pabalik. Sa datos ng Light Rail Transit Authority o LRTA, mula sa 185,000 average daily ridership noong Enero, umaabot na ito ng 196,000 ngayong Marso kahit halos nasa kalahati pa lang ng buwan. Ayon kay LRTA spokesperson Hernando Cabrera, umaasa sila na mas tataas pa ang bilang na ito sa mga susunod na araw. Ito ay sa gitna ng panawagan ng pagtitipid sa enerhiya, bunsod ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Isang paraan ng pagtitipid dito ay sa pamamagitan na rin ng paggamit ng mga pampublikong transportasyon. Yes, we expect that, na tataas yung ridership natin. Kaya mayroon na kaming instructions, which actually ginagawa na namin to everyday, na paigtingin yung maintenance protocol natin. Hindi lang sa tren, hindi lang sa tren. Elevator, sa escalator, sa mga kwan natin, sa mga toilets natin, sa mga ticket vending machine natin. Dapat ayusin lahat dyan na walang nasisira, dapat lagi lahat gumagana. Sa kabila ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ang ilang mga linya ng tren nagbibigay pa ng diskwento sa ilang mga sektor. Kabilang na dito ang 50% discount para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disability. Epektibo pa rin ang Pamilya Pass 1 plus 3 promo kapag araw ng linggo kung saan pinapayagan magsama ng hanggang 3 pasahero ang isang paying passenger. Habang nananatili namang libre ang mga maliliit na bata batay sa kaukulang height limit na itinakda ng mga linya ng tren. Ipinatutupad ang mga diskwentong ito sa LRT Line 1 at Line 2 at sa Metro Rail Transit Line 3. Sa kabila nito, hindi pa rin nakikita ng LRTA ang pagtataas ng pamasahe sa kanilang linya ng tren. Sa ngayon wala pa, hindi pa namin dinidiscuss yan. And ganitong mga bagay naman yung discount or free ride, policy matter yan ng DOTR. So we just wait. Basta kami lang, we make sure na very efficient yung ating train service. Mataas din ang naitatalang bilang ng mga pasahero sa MRT Line 3. Pinagsisilbihan nito ang mga pasahero na binabagtas ang EDSA sa pagitan ng North Avenue at Taft Avenue. Sa datos ng pamunuan ng MRT3, mula sa 398,000 passengers noong Enero, umaabot na sa 411,000 ang bilang ng mga pasahero sa unang kalahati pa lang ng Marso. Para naman sa ilang commuter, dapat lang na gamitin ang mga pampublikong transportasyon sa pagbiyahe. Sa opinion ko, dapat naman, kasi sa public transport, mas nakakatipid din tayo. Saka at the same time kasi, mas maraming tao yung nadadala nun, sa isang lugar. Tapos para rin mabawasan yung traffic, yun din yung nun. Pero at the same time, yun, sana maayos din yung para sa mga commuter. Pag dito sa Maynila, kasi from province ako, dito pag commute na ako, pero doon sa province may sakyan ako. Kasi para tipid-tipid lang. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.